Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? No? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saan parte man ng mundo kayo ngayon nandun. Ano? Ngayon po ay araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. At Mayo 1, kung sa atin po ay merong isang organisasyon, labor organization, Kilusang Mayo 1, na sa tingin ko ay nagdiriwang ng kanilang anibersaryo ngayon. At any rate, ano po, magandang araw ngayon, ano? At tayo po ay pauwi na ng galing sa trabaho. At atin po ngayong pag-usapan itong itong napipintong impeachment kay Sara Duterte. So bigyan ko po kayo ng konting background, ano po. So nagkaroon po ng hearing on probable cause ang Justice Committee ng House of Representatives. At nitong linggo lang pong ito na napatunayan nila o na merong probable cause. Ano? At ibig sabihin yan ay nakakita sila ng dahilan para isampa ang kaso ng impeachment at impeachment complaints sa Senado. So mangyayari po nito ay magsusumite ang Justice Committee ng Kongreso sa plenaryo at pagbobotohan po ng plenaryo kung isasubmit ang complaint sa House sa Senado. Ano? Ang kailangan po ay 1/3 of all the members of Congress. So ibig sabihin po nun ay kung palagay ko po ngayon parang 106, 106 ang kailangan. And so yun nga pala pong bumoto sa House Committee, Justice Committee ay 53 members. Lahat po ay sumang-ayon. Walang nag-abstain, walang nag-kumontra. So lahat ay pumayag. So ibig sabihin yun ay meron na pong 53 na pumayag. Ang kulang na lang, kung yan ay 106, ay 53. Kung yun naman po ay 109, ay di 56. No? So ganun po. So ngayon, napapansin nyo ba, nababalitaan ko at nakikita ko sa mga pahayag ng mga miyembro ng Senado, lalo na po yung mga senador na nakaalyado ng mga Duterte. Nakakapagtaka, sila po yung ayaw nilang mapunta ang complaint ng impeachment sa Senado. Bakit nga po kaya meron naman silang at least 9 members ng minority. Ang kailangan lang po para ma-convict si Sara Duterte ay 16 at para naman po ma-acquit ay 9. Pero ang miyembro ng minority na alam natin na nakapanalig sa mga Duterte ay 9. So kung yan pong 9 na yan ay magsasama-sama, pagbobotohan na hindi dapat na mapatalsik si Sara Duterte ay mananalo sila, Pero bakit ayaw nila? Yun ang tanong. Bakit ayaw nilang makarating sa Senado? Diba? Hindi kaya ganito, Alam niyo po, pagdating po sa Senado at nagkaroon ng hearing talaga yan, hearing on the merits of the impeachment complaint, pag po nagpapatunay o habang pinapatunayan ng mga miyembro ng House of Representatives ang kanilang mga akusasyon laban kay Sara Duterte, ay malalantad po lahat ng mga kalokohan ni Sara Duterte, suportado ng mga ebidensya, concrete evidence. At tandaan po natin na ang hearing na to, itong hearing na to ng impeachment complaint ay televised nationwide or even worldwide kung meron pong magbibigay,
Dahil sa ating ano ngayon, ano, social media natin, worldwide na po yan, ano. So ngayon, kung ito'y mangyayari at magkakaroon ng hearing, ay malalantad po lahat ng kalokohan kung meron man, lahat ng kabahuan na mga ginawa ni Sara Duterte, ano, kung meron man, sa mga nanonood sa buong Pilipinas at sa buong mundo, kung sakali mag-television buong mundo. So, at pag lumabas po yan, yung mga ebidensya na yan, ang mga tao ngayon ay maniniwala, ano? Mostly maniniwala dahil ito'y suportado ng mga ebidensya. Maniniwala na talagang may mga ginawang kalokohan itong si Sara Duterte. Di ba? At kung by majority, ano, or by clamor ng mga mayorya ng mga tao, ay alam nilang dapat i-convict si Sara, ito po ngayong mga DDS senator ay mahihirapang bumoto otherwise, ano, o bumoto ng laban sa mga ebidensya na ipipresenta. Ibig sabihin, baka sila madala ng clamor ng mga tao kung sakasakalit may ebidensya nga lumabas na papatunayan lahat yung akusasyon laban kay Sara Duterte, yung pangungurakot na yan, yung pagbabanta, saan ba nabadala yung mga tinatawag nating confidential funds, di ba? So, at hindi niya masagot yan, malalaman ng mga tao na, hey, talagang may kalokohan nga pala ito si Sara Duterte. At itong mga senador na maka-DDS ay mapipilitan bumoto for conviction. Di ba? Kasi pag hindi sila bumoto for conviction, makikita naman ng mga tao ang kanilang tinatawag na loyalty, hindi sa bayan, kung hindi loyalty sa mga Duterte. Ibig sabihin, pag sila'y sumalungat o hindi nila pinayagan o hindi nila kinonvict si Sara Duterte, para na rin sinabi nilang okay lang mangurakot ng pera ng bayan. Diba? Yan po ang ayaw mangyari ng mga membro ng mga senador na maka-Duterte, na sila'y mapilitang bumoto. Ayaw nilang mapilitang bumoto for the conviction. Kasi pag bumoto sila for acquittal, kakutsaba sila. Diba? Yun lang po naiisip kong maaaring dahilan kung bakit ayaw nila. Tandaan natin, ha, meron na pong siyam dyan, siyam na tao na senador na alam natin nakapanalig ng mga Duterte. Yan po yung naman nasa minority. Actually, meron pa nga po diyang senador na alam nating although kasama ng mayorya ay maka-DDS. Yun yung mga yan, ano? Ayan, 2 Villar, diba? Alam naman natin si Mark Villar ay Secretary of Department of Public Works and Highways nung panahon ni Duterte, at meron siyang kapatid diyan na si Camille. So 2 na po yan, so 11 na, right? Meron pang isang kapatid, si Cayetano, di ba? Na nasa mayorya din. So ibig sabihin, yan ba na may maglalaban-laban pa magkakapatid? Hindi, di ba? So, pero ayaw nila dahil nga mapipilitan silang bumoto ng salungat sa mga Duterte, di ba? Yun lang, iisip ko lang po yun. So, well, sa totoo lang naman po, sa ngayon, ha, sabi nga natin, yung impeachment is
laro ng mga politiko. Ano? Laro ng politiko yan. By numbers naman yan eh. No? Kung susumahin, kahit na dalhin ngayon sa Senado, yung impeachment complaint na yan, at talagang paninindigan ng mga minority na maka-DDS, ng mga senador, at kaninindigan nilang kumampi kay Sara, ay wala pong mangyayari. Matatalo talaga ang impeachment. Hindi makukonvict si Sara. Ano? Okay? So dyan, malalaman natin ang labanan sa Senado. Tingnan natin kung talagang titingin sa ebidensya ang mga senador. Okay? Hanggang dito na lang po. Happy weekend. Enjoy the weekend. Bye-bye.